Ang hangin ay may amoy ng malutong na dahon at kabang antisipasyon ng hilahin ni Kath Avery ang kanyang maleta sa buong campus ng University of Nebraska-Lincoln. Araw ng paglipat ito at ang malalawak na gusali ng ladrilyo ay puno ng ingay mula sa mga bagong estudyante na may dalang kahon, mga magulang na nagbibigay ng huling payo, at mga nakatatandang estudyante na parang sila ang may-ari ng lugar. Si Ren ay nasa malapit. Marahil ay hinahangan na ng kanyang bagong kasama sa kwarto sa kanyang madaling karisma. Si Kath naman ay parang isdang nahulog sa tuyong lupa. Kabog ang puso habang umaakyat siya sa hagdan patungo sa kanyang dorm sa Pound Hall. Palagi nang nasa anino ni Ren si Kath o mas tamang sabihin kasabay nito. Dalawang bahagi sila ng iisang buo, magkaparehong kambal na nagbahagi ng lahat. Kwarto pagmamahal sa mga librong Simon Snow at isang malawak na online na mundo kung saan nagsusulat si Kath ng fanfiction sa ilalim ng pangalang Magicath. Ang kanyang mga kwento tungkol kay Simon, ang batang salamangkero, at sa kanyang misteryosong kalaban, si Baz, ay nakakuha ng libo-libong tagasunod sa fanfics. Ang pagsusulat ang kanyang kanlungan, lugar kung saan kontrolado niya ang kaguluhan ng mundo. Pero ngayon, nakatayo sa walang laman niyang dorm room, nararamdaman niya ang pagkilos ng lupa sa ilalim niya. Pinili ni Ren ang ibang dorm, ibang buhay. Sa unang pagkakataon, mag-isa si Kath. Biglang pumasok ang kanyang kasama sa kwarto, si Reagan, parang bagyo, matangkad, matapang, at walang patawad. Sa kanyang maikling buhok at estilong pang thrift store, tinignan niya si Kath na may ngiti. Hindi ka naman isa sa mga kakaibang hindi umaalis sa kwarto, di ba? Di ba? Tanong niya, habang inihagis ang duffel bag sa kama. Napotol si Kath tungkol sa gusto niyang espasyo, pero umikot lang ang mga mata ni Reagan. Sige, may boyfriend ako na madalas dito. Sana okay lang sa'yo yon. Ang boyfriend na yon ay si Levi, isang payat, blonding lalaki mula sa bukid na may ngiting kayang magpailaw sa dilim. Dumating siya kagabi, humiga sa kama ni Reagan na parang doon siya nakatira at nagkwento tungkol sa kanyang trabaho sa rancho noong tag-araw. Tumakas si Kath sa kanyang desk. Binuksan ang laptop sa pinakabagong kabanata ng Simon Snow, sinubukang huwag pansinin ang tawa ni Levi na pumuno sa kwarto. Hindi siya nagtitiwala sa mga masyadong masayang tao, parang panlilin lang iyon. Dapat ay bagong simula ang kolehiyo, pero kumapit si Kath sa pamilyar. Kumain siya ng protein bars mula sa kanyang baon imbes na pumunta sa dining hall, umiwas sa usapan sa mga kaklase, at ginugol ang mga gabi sa pagsusulat. Si Ren naman ay sumisid sa buhay freshman, mga party, bagong kaibigan, nobyong si Alejandro, nang mag-text si Kath tungkol sa pakiramdam na nawawala. Sagot ni Ren, "Kaya mo yan, Cather. Mamuhay ka ng kaunti. Masakit iyon." Hindi naintindihan ni Ren. Hindi niya na kailangan ang kanilang pinagsamang mundo. Ang pagsusulat ang kanyang sagwan. Ang kanyang fanfiction epic, Os, Carry On Simon, ay malapit ng matapos. At ang kanyang mga mambabasa ay sabik to sabik. Taon na niyang hinubog ang mabagal na pag-ibig nina Simon at Baz. Hinabi ang kwentong mas totoo sa kanya kaysa sa sariling buhay. Pero hindi nagbibigay ng puwang ang kolehiyo para dito. Ang kanyang mga klase, lalo na ang fiction writing kay Professor Piper, ay humihingi ng orihinal na gawa, hindi hiniram na fanfiction. Nang ipasa ni Kath ang kwento ng Simon Snow para sa unang assignment, tinawag siya ni Professor Piper sa opisina. "Kath, may talento ka," sabi ng professor. Mabait pero matatag ang boses. "Pero hindi ito ang kwento mo. Gusto kong makita kung ano ang kaya mong likhain." Kumirot ang tiyan ni Kath. Ang pagsusulat ng sarili niyang bagay ay parang pagtalon sa bangin. May batayan ng fanfiction. Alam niya ang balangkas. Ang original na fiction ay kawalan. Samantala, gumuho ang kanyang pamilya. Ang kanilang tatay, si Art, ay nasa Omaha, mag-isa sa kanilang magulong bahay. Palagi na siyang hindi matatag, mga biglang enerhiya na sinusundan ng pagbagsak. Pero nang wala ang kambal, nawawalan na siya ng control. Tinatawagan siya ni Kath araw-araw, nakikinig sa kanyang mga ideya para sa ad campaigns, habang humihigpit ang dibdib niya sa bawat, "Okay lang ako, anak." Tapos si Laura, ang kanilang nanay, na umalis noong 8 sila. Taon nang hindi siya kinakausap ni Kath, pero nagsimula nang mag-text si Ren sa kanya, kahit nagkita na. Nang banggitin ito ni Ren habang nagkakape, sumabog si Kath. "Iniwan niya tayo, Ren.
Paano mo siya mapapatawad ng ganoon? Umiling si Ren. Matigas ang muka. Baka ayoko nang magmalaki sa galit magpakailanman. Lumaki ang agwat sa pagitan nila. Lalong naging matindi ang pagpaparty ni Ren, nilalaktawan ng klase at binabaliwala ang mga nag-aalalang text ni Kath. Isang gabi, tumawag ang ospital, lasing na lasing si Ren sa isang frat party at nawalan ng malay. Tumakbo si Kath doon, nanginginig ang kamay habang nakaupo sa tabi ng kama ni Ren. Natakot ako, bulong niya. Si Ren, groggy at maputla, bumulong, okay lang ako. Tigilan mo ang pagiging nanay ko. Pero hindi siya okay. At alam yun ni Kath. Naging palay si Levi, dumarating na may kape, humihiga sa sahig nila. Binabasa ng malakas ang fanfiction ni Kath sa kanyang mainit, mahabang boses. Noong una, kinamuhian niya ito. Namumula ang muka habang natitisod si Levi sa banter ni na Simon at Baz. Pero hindi siya tumigil, nguminggiti sa kahihiyan ni Kath. Magaling to, Kath! Magaling ka. Hindi niya alam kung paano siya tatanggapin. Ang kabaitan niya ay masyadong madali, masyadong tunay. Isang gabi, hinila siya ni Reagan sa isang party at naroon si Levi, puno ng ngiti at suot na flannel. Nang may lasing na lumapit ng sobra, humalili si Levi, ginabayan si Kath palabas. Nauwi sila sa Starbucks, nag-usap hanggang magsara ito. Nagkwento siya tungkol sa paglaki sa rancho, sa kanyang malaking pamilya, sa hirap niya sa pagbabasa. Ang dyslexia ay ginawang madulas ang mga salita, pero mahal niya ang mga kwento. Nagkwento si Kath tungkol kay Simon Snow, sa kanyang tatay, kay Ren. Ito ang unang pagkakataon na pinayagan niyang makapasok ang isang tao at natakot siya. Sa klase, ipinares si Kath ni Professor Piper kay Nick, isang junior, para sa isang writing project. Si Nick ay matalas at kaakit-akit, may maitim na buhok at galing sa prosa. Nagkita sila sa library, gumawa ng kwento tungkol sa isang lalaki at sa kanyang multong kambal. Gustong-gusto ni Kath ang pagtutulungan. Itinulak siya ni Nick, ginawang mas matalas ang kanyang mga salita. Pero nang ipahasa ni Nick ang kwento sa ilalim ng kanyang pangalan lang, na sinabing halos sa kanya ang ideya, nadurog siya. Hinarap niya ito, nanginginig ang boses. Kalahati niyan ay sinulat ko. Umiling lang si Nick. Hindi naman malaking bagay, Kath. Klase lang to. Lumayo siya, nangakong hindi na magtitiwala sa sino man sa kanyang mga salita. Natagpuan siya ni Levi na umiiyak sa hagdanan ng dorm. Hindi siya nangulit, umupo lang sa tabi niya, dumampi ang balikat niya sa kanya. Sapatasi ka na! Alam mo, sabi niya nang mahina. Ang mga kwento mo, sa paraan mo, sapat na yan. May nagbago noon. Hinayaan niya itong halikan siya, mahina at nag-aalangan, at sa pagkakataong ito, hindi siya umatras. Dinala ng Thanksgiving ang isang pagtutuos. Bumalik sina Kath at Ren sa Omaha, natagpuan ang kanilang tatay sa isang manik na estado. Papel kahit saan, walang pagkain sa ref. Nawalan siya ng malaking kliyente at nasa bingit na. Gusto ni Ren na tawagan si Laura, pero tumanggi si Kath. Kaya natin to, git niya. Dinala nila siya sa doktor, na inayos ang kanyang gamot, at sa ilang araw, halos normal ang bahay. Pero sumiklab ang galit ni Ren. Parang ikaw lang ang may pakialam, sigaw niya. Sinusubukan ko rin, Kath. Ito ang unang bitak sa kanilang pader, isang hakbang patungo sa pagkakaunawaan. Bumalik sa paaralan, sinumpa ni Ren ang pag-inom, mas sumandal kay Kath. Nagsimula silang mag-usap, talagang mag-usap, tungkol sa kanilang nanay, tatay, mga takot. Napagtanto ni Kath na hindi siya iniiwan ni Ren. Hinintay niya lang ang sariling landas. Hindi na gaanong masakit nang makita niya ito. Si Levi ang naging pundasyon niya. Nag-aral silang magkasama, binabasa niya ng malakas para sa kanya. Tinutokso siya nito tungkol sa walang hanggang pag-ibig ni na Simon at Baz isang gabi, natabunan ng niebe ang campus, at naglakad sila sa labas. Tumatawa habang nahuhuli ang mga snowflakes sa buhok niya. Hinalikan siya nito sa ilalim ng ilaw sa kalye at naisip niya, akin to, totoo to. Dumating ang spring semester at hinarap ni Kath ang kanyang huling assignment sa fiction writing. Hindi na siya makakaasa kay Simon Snow. Naglalaro sa isip niya ang mga salita ni Professor Piper. Kaya nagsulat siya ng bago. Kwento ng magkambal na babae, isang tatay na nawala sa kanyang isip,
isang babaeng natagpuan ang kanyang boses. Magulo ito, hilaw kanya. Nang basahin niya ito ng malakas sa klase, nanginginig ang boses pero tahimik ang silid. Pagkatapos ay sumabog ang palakpakan. Ngumiti si Professor Piper. Iyan ang hinintay ko. Natapos din ang Carry On Simon. Ipinost ni Kath ang huling kabanata. Binahan ng mga luha at papuri ang mga komento ng kanyang mambabasa. Umiiyak siya habang tinipa ang huling mga salita. Hinayaang mawala ang isang bagay na matagal niyang hinawakan. Pero hindi ito wakas. Simula ito. Sa tag-araw, nakatayo si Kath sa gilid ng mas malaking bagay. Nasa tabi niya si Ren, nasugatan ang kanilang ugnayan pero gumagaling. Mas matatag ang kanilang tatay, proud sa kanyang mga anak. Naroon din si Livy, hawak ang kanyang kamay, nangangako ng road trip sa kanyang rancho. Wala siyang lahat ng sagot. Mahirap pa rin ang kolehiyo, nakakatakot pa rin ang pagsusulat. Pero may mga kwento siya, mga tao niya, sarili niya, at iyon, napagpasyahan niya ay sapat na.